El Nido Tour A is the most popular island hopping package, famous for its stunning lagoons, hidden beaches, and towering limestone cliffs. Typically visiting spots like Big Lagoon, Secret Lagoon, Seven Commandos Beach, and Shimizu Island, offering kayaking, snorkeling, and a delicious buffet lunch amidst iconic Palawan scenery, ideal for first-timers despite expected crowds. Ang Seventh Commandos Beach ay white sand beach. Pwede kayo mag-snorkeling doon. Okay yung mga corals doon. Sa Shimizu Island yung next stop namin. Doon din kami nag-lunch. White sand beach din yun with some snorkeling din. May mga corals din na okay doon. After nung lunch, Big Lagoon na yung next stop. Minilok Island yon. At doon kayaking kami. Meron doong parang cave siya. Hindi naman siya cave talaga na fully covered. Pero lagusan siya na nakakadaan yung kayak. Yan, panuorin nyo na lang. Sana tama ka doon. Tama ka doon? Okay kayo dito. Ayan na kami, Katrina kayo. Meron bayad yung paggamit ng kayak. Nire-rent yun actually. Hindi ko maalala kung 250 or 300 yon. Mga ganon. Sana tama ka doon. Tama ka doon? Okay yun. Kaya pala hindi dito yung plastic saka aluminum na paddle Kaya kailangan ang kahoy. Ang shark yun, baby shark. Ay, sorry.
Ang Secret Lagoon, merong parang maliit na lagusan sa rock. Then pag daan mo doon sa maliit na lagusan na yun, mapupunta ka sa isang lagoon na napapalibutan ng rocks, parang pabilog siya. At tapos andun yung swimming area doon sa Secret Lagoon kung tawagin nila. Hindi naman mahirap pasukin yung crag doon sa rock. Okay naman din, maganda yung view.
Mga 1,200 per person ang tour A and B or A and C, hindi ko na maalala. Meron dun isa sa mga tour na medyo mas mahal kasi malayo. Yan, I don't know if it's tour B or tour C yung mas mahal. Pero parang 1,200 yata yung tour na binayad ko para sa tour A. Centralize yung booking doon. You can arrange or make arrangements with your lodging house or with your hotel para sila nang mag-book sa'yo para doon sa iyong island hopping tour. Meron kang kailangang bayaran, I think if not sa munisipyo, sa DNR, environmental fee yata yun. So, on top of yun, yung kailangan mong bayaran na yun. Yan, so maganda yung tour A, sulit na sulit siya. Once in a lifetime yung ganon. O hindi naman once in a lifetime, dapat at least man lang sa buong tanang buhay mo ma-experience mo yung kahit na anong island hopping tour sa El Nido. It's very worth it, very highly recommended. Tinest natin dito sa video na to yung mga AI na sinasabi nila. Artificial intelligence. Mukhang artificial na walang intelligence yung nangyari. Actually, kailangan mo pa rin paghirapan at pagtiyagaan. Enhancement lang para mas mapadali ang video editing mo. Yun lang ang magagawa ng AI, pero kailangan mo pa rin gugulan ng panahon. Yun yung unang takeaway sa AI. Ikalawa, kumukonsumo po ng additional na gastos. Kasi wala pong free na AI sa mga video editing software. Kailangan mo po siyang bilihin. Hindi po pwede free version. Dapat paid version po. Kaya yung gamit ko ay CapCut Pro. Makakapag-edit na roon using AI. Pero bagamat pwede nang mag-edit, may limitation din kasi meron ka lang allotment na 1,600 credits per month. At yung 1,600 na credits na yon ay baka 2 minutes lang yon pwede mong ma-produce na video doon na purely AI. Baka wala pa nga. Yung mga nirecord kong AI sa video na to, seconds lang yon. Hindi siya umabot ng minuto. From 1,600, naging 1,000 na lang yung credits ko. So, nakakonsumo na ako ng 600. To think na napaka-easy naman ng mga AI na yon. Yan, so may learning curve. Kailangan mo mag-aral din at mag-tinker para mo mas ma-maximize siya. Yan, so yun, kailangan mo ng tiyaga. Ikalawa, kailangan mo rin ng pera para ma-maximize mo yung AI. At hindi niya i-replace yung tao actually.